sa mga katik vloggers, mga subscribers, bago tsaka luma, mga supporters, mga dumaan, dumalaw at bumisita sa channel. Lahat ng mga viewers, secret viewers at silent viewers, magandang araw. So, ngayon siguro nagtataka kayo kung bakit nag-upload tayo ng ganito, ano? So, hindi naman talaga ako nag-upload ng electric fan, rice cooker, tapos ano pa ba, yung mga washing machine, isang upload lang yung inano natin. Kasi ayoko mag-upload ng mga electrical, pero gumagawa tayo. So, nag-upload lang tayo ng mga ganong bagay kung halimbawa mayroon tayong gustong ituro, ano, ibabahagi. So, katulad na lang dito, isang electric fan. So, maraming nagdi-DIY ng electric fan kasi napapanood nila sa YouTube na kapag hindi gumagana, either capacitor or yung thermal fuse na nakalibing dito. Okay? Lalo na kapag yung video yung pinapanood nila ay edited. So, parang madali lang. Tanggalin mo lang yung thermal fuse na nakalibing dito, palitan mo, gagana na. So, alamin muna natin kung yung bang gagawin natin kaya at kung saan tayo pwedeng humipo at saka hindi. So, alam nyo ba na sa electric fan, ang pinaka-critical na part ng electric fan ay yung motor. Lalo na sa ganito, yung mga mumurahing electric fan, mga bago. So, makikita nyo yung winding niya, napakaliit. Okay? Kapag sumablay ka dito sa pagtanggal nito, dahil nakalibing, nasa ilalim yung thermal dito, hindi naman sa taas eh. Nasa ilalim dahil yung temperature niya, yung hinahabol natin temperature niya, yung binabantayan ng thermal fuse, dito, itong winding na to. Kailangan dito yan nakalibing. So ngayon kakalkalin mo to. Ang problema sa pagkakalkal nito, ito, napakaliliit ng kanyang winding. Tapos ulitin ko, itong mga bago ngayon, tsaka mga mumurahing electric fan, hindi katulad nung dati, yung mga luma, na copper talaga yung ginagamit na wire. So ngayon, itong mga bago, tsaka mumurahin, hindi copper yung ginagamit, aluminum. Okay? Kaya kunting ano mo lang dito, kunting hatak mo lang dito, napuputol to. Ayan. Okay? Tapos kapag hindi na nakakaya, dadalhin sa aming mga technician. So kami naman yung maghihirap dahil nga yung aluminum ay hindi pwedeng hinangin. So kapag napuputol yan, katulad dito napuputol, ano? Napuputol dyan. So paano natin idudugtong yan? So, kailangan natin ng mahaba, yung may allowance katulad nito. Ito, pag naputol to, dito, ayan, ito. Kapag naputol to dito, walang problema dahil mahaba pa naman yung magkabila ang dulo eh. So, pwede nating hatakin at idugtong. Okay? I-bind siya. Pero kapag dito napuputulan tayo makatulad yan, naku, mahirapan tayo dahil hindi na pwede nating hatakin yan. Tapos, hindi pa pwedeng hinangin dahil hindi siya tatabla ng panghinang. Yun yung pinaka-problema. Kaya, bago kayo magbaklas, ano, so tingnan nyo muna, huwag kayong basta ora-orada na lang yung kung ano yung mga napapanood nyo sa YouTube, ano. Tingnan nyo muna kung ano ba, hindi ba delikado, hindi ba risky sa pagbabaklas. Kasi, kami yung kami yung nahihirapan sa pagbalik ng mga ganong bagay, mga napuputol. Kami yung nagkakalkal kung saan babanda yung napuputol to. Kaliliit niya, parang buhok lang, oh. Ayan. Okay, pero ganun pa man, ayan, ayos natin, dalawa yung putol nito. Pero hirap na hirap tayo. Sabi ko nga, hindi po nga pwedeng hinangin eh. Kaya ginawa na lang natin ng paraan. So kung titingnan natin dito, okay. Ayan siya. Tapos pag i-click-click, pindutin natin yung switch. Ayan, tumatakbo yung needle natin. Tapos number 1, number 2, aakyat ng konti yan. Number 3. Okay? So normal na siya. Ayan. Balik natin sa 1, bababa yan. Tapos sa 2, aakyat yan konti. Okay? So ayan, yun lang muna yung ano, kaya yun yung dahilan kung bakit nag-upload ako nito. So, sa ganito mga bagay, ano, pabayaan nyo na lang sa technician. Huwag nyo na lang galawin. Kasi, magiging doble yung trabaho ng technician. Saka, kung medyo busy pa yung technician,
pwedeng hindi na niya tatanggapin. Okay? Kasi mahirap, lalo na kung medyo madilim yung hindi ganun maliwanag yung ilaw, tapos maraming trabaho. So, hindi niya talaga uunahin to. So, ito, hindi naman natin matatanggihan dahil nga dito malapit na kaibigan, tapos kamag-anak, kaya pinagtiyagaan natin. Okay? Pinagtiyagaan natin. Yun lang muna. At least, meron na tayong kunting na ibigay na advice, sa mga DIYer, kung ano lang yung dapat mong i-DIY, hindi lahat. Okay, so hanggang dito na lang siguro tayo, So, maraming salamat. God bless at bye-bye.